Aktwal na mga pangyayari. Aktwal na mga responding na idokumento ng Bitag Multimedia Network Documentary Team. Ang dokumentaryong ito ay sa pakikipagtulungan ng Quezon City Police District Integrated Command and Control Center gamit ang kanilang mga body camera. Espesyal na pasasalamat kay QCPD District Director Police Brigadier General Nicolas Torre III na isa katuparan ng palabas na ito. Well, sa case na ito, may dalawang magkaibigan na taga Makati happy-happy sa isang bar dito sa Cubao. Si Millie, suki nila, may favorite sila ng mga crew doon. So after an overnight drinking, ito na, nagkaselusan. So nagkaselusan, may isang nagdabog, umalis, sumakay sa kanyang kotse, kahit lasing na lasing. So dahil may mga nakaharang na ibang mga kotse sa parking nila, pinagbabangga na lang. So, binangga na, bangga, abante, bangga, atras, bangga, hanggang sa makalabas. Pero bago siya makalabas, dahil nga medyo it took time, nakaresponde ang mga traffic natin at saka mga pulis natin dun sa area. So, they tried to prevent the car from leaving by placing barricades. Bato, mga tire, kung ano, mga roadblocks. Pero lahat ng yun ay binangga nitong subject natin. So, dahil binangga ng subject natin, nakatakas, nakabangga rin ng iba pang mga vehicles on the road. Contrary to what initially went on sa mga viral videos, hindi binaril itong sasakyan. Hindi binaril ang gulong. Sumabog ng kusa nung sinagasaan niya yung mga barikadang inilagay sa harap ng kanyang kotse. Ito na yung eksena sa body camera nung inabutan siya ng ating mga operatiba sa Libis, galing sa Cubao. This is after how many minutes of chase na? Bali, 3 istasyon na ang kanyang dinaanan, Station 7, Station 8, saka ito, Station 12 na ito. Nang inabutan ng ating mga pulis, kahit na disabled na ang kanyang mga gulong, wasak na ang kanyang mga gulong, ayaw pa rin bumaba ng tao, ayaw niya pa rin tumigil. So, talagang dito, makikita natin, pinuwersa na ng ating mga pulis, binasag na ang kanyang salamin para makontrol kahit papaano ang manibela. At makita na rin kung ano ang kanyang ginagawa, sino nasa loob. Because until this time, hindi pa namumukha ng tao na yan. Hindi rin malaman kung siya ay may baril, kung sino may kasama pa ba siya, or kung anong paman. Hindi na siya pinayagan na makaalis pa from that point on. Sapagkat nakikita, medyo nasa high traffic na high volume traffic na ang lugar, ang kalsada C5 na yan. At makakabangga na siya ng kung hindi man ibang sasakyan, motorsiklo, or worse, tao ang kanyang masagasaan. Walang nasaktan dyan. Ang nasaktan na dyan yung ating pulis na nasugatan dahil medyo sobrang eager na mabuksan ang pintuan, na sugatan siya ng basag na salamin, ng bubog. At nang mahuli namin ang tao na yon, dinala sa estasyon for investigation, hindi makasagot. So, pinabayaan mo na ng pulis na katulog. So, nakatulog siya ng mga around 3-4 hours. Paggising niya ngayon, medyo nawala ng epekto ng alak, nahimasmasan, nakita niya ang kanyang kotse. At ang una niyang sinabi, ano ang nangyari? So, talagang blanco talaga. Hindi niya alam kung ano nangyari sa kanya. 325 ang tawag namin. Alarm 325 ang tawag namin dito. Alarm 325, drunk intoxicated person. Okay? Creating trouble, 1010, alarm 1010. Yan ang pumasok sa ating 122, kaya nakapag-responder ng ating mga pulis. Kaya kung mapansin nyo, ang first responder dyan, Station 7. Pagdating sa, nung sinundan ng Station 7, going towards the area ng Station 8,
Sinundan na rin ng Station 8. Tapos, noong mga Station 7 naman, nung makita na sobra na yung mga patrol car, umalis na ang mga taga Station 7. Station 8 na ang tumuloy hanggang sa makarating sa Libis. Station 12 naman ang area na yun. So, basically, 3 station ang kanyang napasukan, ang kanyang nadaanan, hanggang sa siya ay ma-stop, eventually sa Libis. Number 1, of course, don't drink and drive. Okay? Don't drink and drive. Kung kayo ay uminom, lalo na kung medyo malayo sa inyong bahay, gaya nun mga kababayan natin na yun, mga taga Makati sila, at sila nagiinom dito sa Cubao, medyo malayo yan. Have a designated driver. Pag sila ay malasing, okay lang, walang problema, sumakay sa kotse, pero ang driver hindi dapat nakainom. Ngayon, kung uminom naman ng ganito, happy, happy lang. Dapat ang alak ay ilagay sa tiyan, huwag ilagay sa ulo. Sa mga minamahal naming Q-citizens, muling paalala, huwag niyo na kaming hanapin sa mga presinto, sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dahil 122, darating kami sa loob ng 3 minuto. Aktual na mga pangyayari. Aktual na mga responding na idokumento ng Bitag Multimedia Network Documentary Team. Ang dokumentaryong ito ay sa pakikipagtulungan ng Quezon City Police District Integrated Command and Control Center gamit ang kanilang mga body camera. Espesyal na pasasalamat kay QCPD District Director Police Brigadier General Nicolas Torre III na isa katuparan ng palabas na ito.